Sa ikalawang serye ng Freeing the Butterfly Within, ipagpapatuloy natin ang ating pagninilay-nilay kasama si Brother Khalil Jaffer sa mas malalim na pag-aaral ng panloob na dimensyon ng tao, ang kaluluwa at ang nakatagong kagandahan na inilagay ng Allah sa bawat isa sa atin. Sa ikalawang seryeng ito, gagabayan tayo ni Brother Khalil upang mas maunawaan ang dual na kalikasan ng sangkatauhan, isang mahalagang tema sa ating espiritual na paggising. Paalala niya na bawat tao ay may dalawang natatanging kalikasan, ang tabia o pisikal, makamundong sarili na natural na naghahanap ng kasiyahan, umiwas sa sakit at nakikipaglaban para sa kaligtasan, at ang fitra o mas mataas na espiritual na sarili na naglalaman ng ating kakayahan para sa kabutihan, kaalaman at pagiging malapit sa Allah. Ang dalawang kalikasang ito ay parehong nasa loob natin, magkaiba ngunit hindi mapaghihiwalay, tulad ng dalawang panig ng isang barya. Ang mga pagtatangkang supilin ang pisikal na sarili sa kasaysayan sa pamamagitan ng matinding asketismo, pagpapahirap sa sarili o mahigpit na celibacy ay nagpapakita na ang pagwaksi sa ating likas na instincts ay hindi nagdudulot ng tunay na espiritual na paglago. Ipinapakita ni Brother Khalil ang mga halimbawa mula sa kasaysayan. Mga Hindu mystics sa India na inililibing ang sarili o sumasailalim sa matinding austeridad. Ang dating combatants ng Tamil Tiger sa Sri Lanka na nagpapahirap sa katawan upang magbayad sala, at ang mongheng Katoliko na pinili ang celibacy upang mapaglabanan ang pagnanasa. Bagamat layunin ng mga gawaing ito na lampasan ang instincts ng tao, madalas itong nabibigo dahil ang pisikal na sarili ay hindi basta-basta maaalis. Kailangan itong unawain, gabayan at pag-ugnayin sa espiritual na sarili. Kaya kailangan nating tiyakin una sa lahat na habang ikaw ay nasa larangang ito ng pag-iral sa dayuhang katawang ito, bago ka umuwi, hindi mo maaaring paghiwalayin ang dalawang kalikasang ito. Magkaiba sila, ngunit parang dalawang gilid ng isang barya. Magkaiba ang hitsura ng dalawang panig ng isang barya, ngunit hindi mo ito maaaring paghiwalayin. Kung paghihiwalayin mo sila, hindi na sila isang barya. Kaya habang nasa katawan ka, kailangan mong tanggapin at kilalanin iyon. Bakit natin ito sinasabi? Dahil kung titingnan mo ang kasaysayan ng mga tao bilang pagsisikap na mahanap ang espiritualidad at kaliwanagan, dahil hindi nila pinag-iba ang tabiah at fitra at pinag-usapan lamang nila ang kalikasan ng tao, sinubukan nilang malampasan ang kalikasan ng tao sa pamamagitan ng pagbunot ng tabiah mula sa kanilang sarili sa pagsasabing, ayoko ang magkaroon ng pagnanais na kumain. Ayoko ng anumang sexual na pagnanasa sa katawan ko. Ito ang naging pamamaraan ng ilang mistiko noon. At ang gusto naming sabihin ay imposible ito. Dahil habang mayroon kang katawan, hihingin ng katawan ang mga pangangailangan nito anuman ang mangyari. Kung tatanggihan mo ang mga hinihingi nito, ito ay magiging tiwali, ito ay magbabago, ito ay tatalikod, ngunit ito ay hihingi pa rin. Ang katawan ay pinapagana ng tabiah, at ang tabiah na sabi natin kahapon ay may tatlong motibo. Gusto nitong maghanap ng kasiyahan, gusto nitong tumakas sa sakit, at gusto nitong mabuhay. At para mabuhay, kailangan itong maging makasarili. Ngayon, bigyan ko kayo ng ilang halimbawa para mas maunawaan natin ito ng malinaw. Ano ang mga pagtatangka sa kasaysayan ng tao na alisin at bunutin ang tabiah na ito? Marami sa inyo rito ay nagmula sa India at sigurado akong nakarinig na kayo ng mga ganitong kwento. Sa India, may mga Hindu mistiko o pantas. Ang ilan sa kanila ay tinatawag na mga yogi. Halimbawa, ang sinusubukan at ginagawa nila ay sinusubukan nilang pahirapan ang kanilang katawan upang palayain ito mula sa pisikal na pagnanasa. Halimbawa, maaari silang maghukay ng butas at ibaon ang kanilang mga sarili hanggang leeg at manatili ng ganoon ng maraming araw. Ano ba ang sinusubukan nilang gawin? Ilang linggo na ang nakalipas, nagsaliksik ako tungkol sa Sri Lanka. Naghanap ako tungkol sa mga Shia sa Sri Lanka, ano ang kanilang kasaysayan at paano sila naroon, at iba pa. May nakita akong ilang dokumentasyon at ilang video na sa Sri Lanka, nagkaroon ng digmaan sa pagitan ng dalawang paksyon. May mga Sinhalese at Tamil Tiger at matagal nang naglaban. At nagkaroon ng isang brutal na digmaan kung saan maraming tao ang namatay, maraming krimen at mayroon pa ring paglilitis sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Ngayon, may ilang individual na kabilang sa mga Tamil Tigre na ito na nagsisinas sa mga krimen kanilang nagawa laban sa sangkatauhan. Upang maipahayag ang kanilang pagsisisi at paghingi ng tawad, ang kanilang ginagawa ay taon-taon. Sumasakay sila ng truck na may crane sa likuran at mula sa crane ay may mga kawit na bakal na nakasabit. Tinatanggal nila ang kanilang mga damit maliban sa isang balakang at isinasabit nila ang kanilang mga sarili paharap at ang mga kawit ay inilalagay sa kanilang balat sa likuran.
Ito ay inilalagay sa likod, paa at kamay. Huwag hanapin ang video na ito kung mahina ang loob mo dahil hihimatayin ka lang. Isinasabit sila nito gamit ang mga kawit sa balat, binti at kamay. Pagkatapos, tinutusok nila ng bakal na tuhog ang kanilang pisngi mula sa isang gilid patungo sa kabila at sa kanilang mga kamay. At pagkatapos ay mananatili sila sa ganoong kalagayan na ang kanilang mga kamay ay magkahawak. Habang ang truck ay lumilipat mula na yon patungo bayan sa bakubakong kalsada, tumatalbog ang crane. Kaya ibinabagsak nito at hinihila sila pataas. At kapag in-interview sila pagkatapos para sabihin, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Sabi nila, dahil ito ay nakagawa ng mga krimen laban sa sangkatauhan. Nakapatay ito ng mga inosenteng bata. Kaya binabawi natin ito ngayon sa pamamagitan ng pagpaparusa sa katawang ito para turuan ito ng leksyon para hindi na nito ulitin ito. At upang ipakita ang ating tunay na pagsisisi. Ngayon, masisiguro ko sa iyo na kung sumiklab muli ang digmaan, ang mga individual na ito ay muling gagawa ng parehong bagay. Sabihin mo sa akin kung bakit. Dahil ang sinusubukan nilang gawin ay parusahan ang mga tabiah. Hindi kayang unawain ng tabiah ang mga bagay tulad ng katarungan, mga bagay tulad ng pagiging patas, mga bagay tulad ng pagkakapantay-pantay. Ito ay para maunawaan ng fitrah, hindi ng tabiah. At hindi lamang ito sa pananampalatayang ito. Tingnan, halimbawa, ang kasaysayan ng monastisismo sa mga Katoliko. Sa Katolisismo, noong mga unang siglo pa lamang, noong ika-11 na siglo, ilan sa mga relihiyosong Katoliko, mga pari, ang nagpasya na ang sanhi ng ating patuloy na pagkakasala at patuloy na pagpapadala sa tukso ay ang ating sexual na pagnanasa. Kailangan nating labanan ito. Kaya upang magawa ito, tatalikuran natin ang lipunan, pupunta tayo sa disyerto, magtatayo tayo ng monasteryo, at sasabihin natin na ang kasal ay isang kinakailangang kasamaan. Dapat lang magpakasal kung talagang kailangan. Ngunit kung binigyan ka ng Diyos ng inspirasyon at kung mayroon kang pagsisikap at nais mong maging anghel, hindi ka dapat mag-asawa. Ang selibasiya ay mahalaga sa pagiging monghe. Ano ang resulta nito? Nakakarinig ka ng mga kwento ng pang-aabuso sa kabataan. Mga batang babae na inaabuso sa mga monasteryong ito. Bakit? Dahil muli, ito ay isang pagtatangka na tanggihan ang katawan sa pangangailangan nito. Hindi natural na labanan ng tabiah sa ganitong paraan dahil hihingin ng katawan ang gusto nito. Minsan kailangan nating umangkop sa iba't ibang sitwasyon dahil sa lipunang ating ginagalawan, ngunit ang katawan ay hindi titigil para sa atin. Halimbawa noon, ang ating mga anak ay nagpakasal sa mas batang edad. Marahil ay ikinasal sila noong huling bahagi ng pagka-teenager o unang bahagi ng dekada 20. Ngayon dahil, masya Allah, may pagkakataon sa edukasyon, kinukuha nila ang kanilang undergraduate, graduate at PhD. Kaya naghihintay tayo na parang maghihintay din ang katawan. Sinasabi natin, hayaan silang kumuha ng PhD, makakuha ng magandang trabaho, kumita ng 6 na digit, magpakatatag, at pagkatapos ay magpakasal sila. Kaya hinihintay namin ang aming mga anak na lalaki hanggang sila ay nasa edad 30 bago magpakasal. Maniwala ka, hindi naghihintay ang kanilang mga katawan. Dahil ikaw, bilang magulang, ay napapabayaan ito at iniisip na may oras pa. O dahil ikaw at ako ay nakatawid na sa isang panahon kung saan ito meron tayong kahit papaano control sa ating mga pagnanasa, hindi ito magbabago para sa isang binata. Magi-google siya sa internet at mapapahamak siya dahil hihingin pa rin ng katawan niya ang mga pangangailangan nito. Ito ay pinapatakbo ng tabiah, maliban na lamang kung mayroon kang kakaibang anak na nakaunawa sa kahalagahan ng fitrah. Kaya ang nais naming sabihin dito ay hindi maaaring makuha sa amin ang tabiah. Hindi ito maaaring alisin, hindi ito maaaring itapon. Hindi mo masasabing gusto kong maging relihiyoso, gugutumin ko katawan ko at titigil pagkain. Subukan mo kung gusto, tingnan kung gaano katagal. Walang magbibigay sa iyo ng kasing laking ilusyon gaya ng unang ilang oras ng dieta at pagkatapos ay magsisimula kang mapagtanto. Ngayon, may pagkakaiba sa pagitan ng taong maaaring kumain ng mas kaunti o mag-ayuno ng labis dahil sa kanyang pagmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. May mga pangyayaring tulad nito sa mga anbiya, aima, muminin at pati na rin sa mga ulama. Na kapag naabot nila ang isang tiyak na antas ng espiritualidad dahil tuluyan na silang humiwalay sa pisikal na katawan at ipinapakita nito na hindi na ito gaanong mahalaga sa kanila at nawawalan na sila ng interes doon at nakakakuha sila ng isang tiyak na dami ng enerhiya mula sa mga espiritual na pinagmumulan, wala na silang ganong uri ng gana sa pagkain. Mauunawaan natin ito sa isang simpleng halimbawa tulad ng kapag ang isang binata ay umibig sa isang babae. Makikita mo na isa sa mga senyalis ng pag-ibig ay ang pagkawala ng gana. Sa magkatulad na salita, maliban sa isang mistiko ang umibig kay Allah, iyon ang tunay na pag-ibig. Kaya ang hindi pagkain o pagkain ng mas kaunti dahil sa espiritual na dahilan ay ibang bagay. Pero ang sabihing lalabanan ko ang katawan ko, gugutumin ko ito at ipagkakait ang pagkain, hindi iyon gagana. Dahil iyon ay isang pagtatangka na parusahan si tabiah at hindi iyon tatanggapin ni tabiah. Kaya ang tabiah ay hindi masama sa kanyang sarili. Masama lang kapag lumabis na.
Mas pag-uusapan natin, inshallah, ang ugnayan sa pagitan ng fitrah at tabi'ah at kung paano magagamit at mapapamahalaan ng fitrah ang mga tabi'ah. Binibigyang diin ni Brother Khalil na ang instincts ng katawan ay hindi masama. Mahalaga ang mga ito para makaraos. Ang hamon ay matutong gabayan ang mga ito ng tama. Ipinaliwanag niya na ang Islam ay nagtatakda ng balanse, hindi labis na indulhensya, hindi rin ganap na pagwaksi, kundi katamtaman lamang. Ginagamit niya ang mga malinaw na analohiya tulad ng paghahambing ng pagnanasa sa sexualidad sa isang malakas na ilog. Kung hindi makontrol, maaari itong maging mapanira. Ngunit kapag ginabay ng kababaang loob at kahinhinan, nagiging puwersa ito para sa pagmamahal, pamilya at espiritual na paglago. Ang fitrah tulad ng isang dam ay nagdedirekta ng enerhiya ng mga instincts. Ginagawa itong nakabubuti sa halip na nakasasama. Ang pagpapalago ng fitrah ay dapat magsimula ng maaga sa buhay. Ang mga bata na pinapatakbo ng instincts ay madalas makasarili, ngunit sa tamang gabay, ang mga puwersang ito ay maaaring maging instrumento ng responsibilidad, malasakit at kabutihan. Paalala ni Brother Khalil na mas madali itong gabayan sa murang edad bago pa man ito maging di kontrolado. Kapag naaalagaan, ang mga instincts at pagnanasa na dating tila magulo ay nagiging pinagmumula ng personal na paglago, espiritual na pananaw at ambag sa lipunan. At ating pag-uusapan, inshallah, ang ugnayan sa pagitan ng fitrah at tabi'ah at kung paano magagamit at mapapamahalaan ng fitrah ang tabi'ah. Kapag kontrolado, ito'y magandang bagay. Dito ipinapakita ng Islam ang kagandahan nito bilang isang katamtamang relihiyon. Hindi tatanggapin ng Islam ang monastisismo o ang labis na materialismo. Tatahakin nito ang gitnang landas. Hindi ka nito kailanman hihilingin na gumawa ng isang bagay na hindi natural sa iyong pisikal na katawan. At dito natin gustong ipakilala ang ugnayan sa pagitan ng tabi'ah at fitrah. Hindi talaga sila pantay na puwersa. Bakit? Dahil ang tabi'ah ay pansamantala lamang sa panahong nabubuhay ang katawan sa larangang ito ng pag-iral. Naglalaho ito kasama ng katawan. Wala itong kapanahunan, katalinuhan, lalim at koneksyon kay Allah subhanahu wa ta'ala tulad ng kay fitrah. Ang tabi'ah ay parang isang umaagos na ilog. Ang fitrah ay parang isang dam sa ilog na iyon na pumipigil sa umaagos na tubig at pagkatapos ay pinakakawalan ito ng may kontrol. Upang makabuo ito ng isang kapakipakinabang na kapangyarihan na kapakipakinabang para sa sarili nito at para sa sangkatauhan. Ngayon, kumuha tayo ng isang halimbawa. Halimbawa, napag-usapan natin kanina ang tungkol sa mga hindi pa kasal at ang ideya ng pagiging relihiyoso sa pamamagitan ng pagsalansang sa pagnanasa. Isa sa pinakamalakas na puwersa ng tabi'ah, kasunod ng puwersa ng pagnanasa sa pagkain, ay ang sexual na pagnanasa sa isang tao. Maihahalin tulad ito sa isang nagngangalit na puwersa o isang ilog na umaagos ng may lakas at nasa loob ng taong iyon ang pagiging nasa hustong gulang. Umaapaw ito sa lakas na iyon. Ito ay tabi'ah. Kapag nagtayo ka ng dam ng kalinisang puri, ng kahinhinan, ng haya, ng kaunting pagkamahiyain, kinokontrol nito ang puwersang ito at ginagabayan ito sa tamang paraan. Itinuturo ng Islam kung paano gamitin sa tamang direksyon ang pagnanasang itinuturing ng iba na masama sa pamamagitan ng kalinisang puri at kahinhinan. Dahil dito, ang isang tao ay maghahanap ng mapapangasawa, magkakaroon ng pamilya at mga anak na magdudulot ng kagalakan. Sa paglipas ng panahon ng pagsasama, matututunan niyang kilalanin ang pagkakaiba ng at pag-ibig na nagiging daan para sa kanyang espiritual na pag-unlad. Ang mismong fitrah na iyon, kung nawawala, kung aalisin mo ang dam na iyon, kapag ang tabi'ah na ito ay dumaloy ng may puwersa, ito ay nagiging nakapipinsala. Ito ngayon ay nagiging mapanira. Nagiging pangit ito. Nagdudulot ito ng pinsala. Pinapasama nito ang loob ng tao. Lumilipat siya pagnanasa patungo sa isa pa. Pantasya patungo sa isa pa. Ang resulta ay sinasaktan ang sarili sa espiritual at pisikal. Hindi sinisira ang sarili, kundi pati na ang buhay ng iba. Pamilya nasasaktan ng bata. Ang resulta ng hindi makontrol na tabi'ah. Ngayon, inshallah, ay maglalaan tayo ng isang lektura na tatalakay sa kung paano palakihin ang mga batang nakatuon sa fitrah. Pero hayaan mo na lang akong ilabas ito rito, na ang pag-unlad ng fitrah sa mga bata ay kailangang magsimula ng mas maaga kaysa sa mas huli. Bakit? Ipagpatuloy natin ang analogiyang ito ng ilog at ng dam ating itinatayo. Karamihan sa inyo rito ay nakapunta na sa Niagara Falls. Nakita mo na sa Niagara Falls, may ilog umaagos ng napakalakas at pagkatapos ay bumabagsak ang tubig. Subhanallah. At kapag bumagsak na ito, mapapansin mo na wala nang gaanong puwersa ang tubig doon sa baba. Umaagos ito, paikot-ikot sa iba't ibang bangin. Saan ito napupunta? Nagtatapos ito sa lake o
Ontario. Bumubukas ito patungo sa isang malawak na anyong tubig na totoo rin para sa maraming ilog na dumadaloy ng malakas. Sa huli, nagbubukas ang mga ito patungo sa dagat o karagatan. Nasaan ang dam? Nasa pinakataas ito ng ilog kung saan ang tubig ay bumubulwak ng napakalakas. Sa madaling salita, huminto ka at mahuhuli mo iyon ng maaga. Hindi mo hahayaang mawala ito sa huli. Paano kung napagdesisyonan mong sa halip na itayo ang dam at ang ilog doon sa itaas, itatayo natin ito sa lawa ng Ontario? Wala itong magiging epekto dahil walang puwersang dumadaloy doon. Pangalawa, dahil ngayon ay bumukas na ito sa isang malaking anyong tubig. Naiisip mo ba ang laki niyan? Pader at ang dam na kakailanganin mong itayo. Sa madaling salita, nagiging mas mahirap gawin ang ganong gawain kapag hinayaan mo na lang ito. Ganito ang nangyayari sa ating mga anak. Kapag bata pa sila at ang tabiah ay nagngangalit, doon mo ilalagay ang pader ng fitra upang mag-regulate at kumontrol sa tabiah. At pinapatnubayan upang maging kapaki-pakinabang para sa sarili at lipunan. Kung iiwan, kapag nawalan ng lakas, magiging napakahirap itayo ang pader ng fitra. Matagal, kapag sila ay mas matanda. Ipinapakita rin ni Brother Khalil na kahit ang mga anghel ay nagtanong kay Allah nang ipahayag niya ang paglikha ng sangkatauhan dahil nakikita lamang nila ang potensyal nito sa kaguluhan. Ngunit alam ni Allah ang banal na potensyal sa bawat tao. Ang fitra na nagbibigay kakayahan sa awa, kabutihang loob, katarungan at pagmamahal. Kapag gising at ginabayan, ang espiritual na sarili ay maaaring lumiwanag na nagpapakita ng mga banal na katangian sa mundo. Bawat kilos ng tapang, katarungan o kabutihan ay pagpapahayag ng panloob na potensyal na ito. Ang kalituhang ito sa pagitan ng tabiah at fitra nga pala ay hindi lamang isang bagay na nakalilito sa mga tao. Nang nilayon ng Allah na likhain ang insan, maging ang mga anghel ay nalito tungkol sa dalawang ito. Kung titingnan mo ang Surah Al-Baqarah, Kabanata 2 ng Quran, versikulo 30, sinabi sa atin ng Allah ang panahon kung kailan niya gustong likhain ang unang prototype ng tao na sinabi Adam bago niya ginawa iyon. Sinabi niya sa mga anghel, at alalahanin ng sabihin ng iyong Panginoon sa mga anghel na pagpasyahan ko na lilikha ako ng isang kinatawan ko sa mundong ito. Ano ang naging tugon ng mga anghel? Sabi nila, O Allah, lilikha ka ba ng isang uri ng nilalang na lilikha ng kapahamakan sa lupa at magpapadanak ng dugo? Ang sinasabi nila kay Allah ay, talaga bang gusto mong gawin ito? Ibig kong sabihin wala kaming sinasabi, pero nandoon na kami. Narito kami, ipinagdiriwang namin ang iyong papuri, ipinapahayag namin ang iyong kabanalan. Bakit mo gustong likhain itong nilalang na puno ng galit, ng pagnanasa, ng hindi kontroladong kapangyarihan? Magkakagulo lang yan at lilikha ng gulo. Ngayon, kapag tiningnan mo ang mundong ginagalawan natin, kailangan mo na lang talagang buksan ang balita. May pinag-aaralan ng mga anghel, di ba? Dahil nabubuhay tayo sa isang baliw na mundo, hindi ba? Ilang beses mo na bang kinuwestiyon ang sangkatauhan? Ako kung bakit pa nga ba nag-abalang likhain ni Allah ang mga tao? Ibig kong sabihin, tingnan mo ang mga bagay na ginagawa natin. Tingnan mo ang kwentong naririnig mo. Isang inang hinihiwa ang sanggol at taong nagpapatayan. Hindi tayo pwedeng mamuhay ng mapayapa kasama ang isa't isa. Di ba? Nakagawa na tayo ng paraan para pahirapan ang isa't isa nang hindi kayang intindihin ni Numan. Di ba? Ginagamit ang ating imahinasyon upang lumikha ng mga sandata ng karahasan, ng pagkasira. Dinudumihan natin ang kapaligiran, pumapatay tayo, at sinusubukan nating ayusin ang mga bagay-bagay at lumilikha tayo ng mas malaking gulo. Tama? Bakit nag-abala si Allah? Ang Allah ay nagsabi sa kanila, Inni a'lamu ma la ta'lamun. May alam ako na hindi ninyo nalalaman. Ano ang alam ng Allah na hindi alam ng anghel? Alam kong meron silang fitrah sa loob nila. Alam ng Allah ang kakayahan, ang potensyal ng taong ito. Mga anghel, kapag hinipan ko ang nilalang na ito na sa tingin ninyo ay baliw lamang at puno ng galit at pagnanasa, puno ng tabiah lamang, kapag hinipan ko siya ng aking espiritu, saka kayo magpapatira pa sa harap niya. Ang espiritong ihihip ko sa kanya ay magkakaroon ng mga katangian ko. Ako si Rahman, ang kanyang fitra ay palaging tatawag sa kanya tungo sa awa. Ako si Al-Jawad, ang kanyang fitra ay palaging tatawag sa kanya tungo sa pagkabukas palad. Tingnan mo ang sarili mong kalikasan. Matutuklasan mo na lahat ng mga pangalang Asmaul Husna para sa Allah, ang mga magagandang pangalan ng Allah, iyon ang mga katangiang gusto mo sa iyong sarili. At ang kabaligtaran nila ay ang ayaw mo dahil nakaugat na ito sa iyo. Kahit ayaw mong mag-aral, kahit ayaw mong pumasok sa paaralan, kahit gusto mo pang manatili sa kung ano ka ngayon, mangmang, kung tatawagin kitang ignorante, hindi mo magugustuhan. At kung tatawagin kitang matalino at maalam, masaya ka kahit hindi ka marunong bumasa at sumulat. Dahil likas sa iyo ang magmahal sa alaali mo.
Kung tatawagin kitang malakas, maganda pakiramdam mo dahil likas sa iyo magmahal sa Al-Qadiru. Kung tatawagin kitang mahina, hindi mo ito magugustuhan dahil sumasalungat ito sa Al-Qadir. Kaya sa loob mo ang potensyal na iyon, sa loob mo ang kakayahang ilabas ang mga katangian. Kung makokontrol mo lamang ang iyong tabiah gamit ang iyong fitrah, ikaw ay magiging isang salamin kung saan ang mga banal na katangian ay nagniningning sa iba pang bahagi ng sansinukob. Kaya naman sinabi ni Amir al-Mu'minin alayhi salam, sa tingin mo ba ay isa kang maliit at walang kabuluhang binhi ng buhay sa sansinukob na ito, gayong sa loob mo ay nakapaloob ang buong sansinukob? Ikaw ay isang mikrokosmos ng makrokosmos. Ang buong sansinukob ay nakapaloob sa iyo. Napakahina mo. Tingnan mo ang mga hayop, mas malalaki, mas malakas, mas mabilis sila. Kaya kanilang lamunin sa loob ng ilang segundo. Pero tingnan mo kakayahan umintindi, tuklasin ang hangganan ng espasyo sa ilalim ng karagatan, gumawa ng kamangha-manghang operasyon. Maaari mong iligtas ang malalaking nilalang. Nanatili pareho ang mga ito sa siglo. Tingnan mo kung paano ka nagbago ang iyong potensyal. Na kung tatanggapin natin ang hamong ito at inshallah bago tayo mamatay, kung tayo ay magbabago mula sa kalagayang ito ng paru-paro, mula sa individual na nakatuon sa tabiah, patungo dito mula sa kalagayang ito ng uod, patungo sa kalagayang ito ng paru-paro, patungo sa mga individual na nakatuon sa fitrah, kung gayon ang pagbabago ay magiging radikal kahit na sa panlabas ay maaaring magmukha tayong pareho, ngunit ang pagbabago ay napaka-radikal na para bang pagtingin sa dalawang magkaibang uri at hindi paniniwala na ang dalawang uri na ito ay dating iisa. Kaya nga binibigyan natin ng halimbawa ang uod at ang paru-paro. Sa ikalawang seryeng ito, hinihikayat tayo ni Brother Khalil na gisingin ang panloob na paru-paro sa atin. Sa pamamagitan ng pag-uugnay ng ating makamundong instincts sa mas mataas na espiritual na kalikasan, pinapayagan natin ang kaluluwa na umangat mula sa mga pangangailangang nakabatay sa kaligtasan. Ang pagbabagong ito, paliwanag niya ay radikal. Sa panlabas, maaaring pareho pa rin ang itsura natin, ngunit sa loob, tayo ay nagbabago mula sa estado ng uod tungo sa paru-paro. Ibig sabihin, ang fitra natin ay ganap na gumising, ginagabayan ang ating buhay tungo sa kabutihan, kamalayan at pagiging malapit kay Allah. Sa gabay ni Brother Khalil Jaffer, hinihikayat ng ikalawang serye ang pagsasanib ng pisikal at espiritual na sarili sa taimtim na intensyon. Hingin natin sa Allah, O Allah, ipakita mo sa akin kung sino talaga ako at gabayan mo akong maging taong ninanais mo. Dahan-dahan nating gisingin ang paru-paro sa loob natin na nagbabago sa ating puso, kilos at buong pagkatao. Maraming salamat sa panunood. Kung nakita mong kapaki-pakinabang ang content na ito, huwag kalimutang i-like, i-follow at i-share. Sama-sama nating buuin ang isang komunidad kung saan lumalago ang mga ideya at naipapalaganap ang inspirasyon. Malaki ang nagagawa ng iyong suporta. Tuloy-tuloy lang tayo, isang click sa bawat hakbang.